Good morning! Magandang umaga sa inyong lahat. Welcome ulit kayo dito sa channel ko at para dun sa mga bago, ang channel ko ay nagbibigay kaalaman at idea tungkol sa poultry farming at egg marketing business. Kaya kung nandyan ka na rin lang, panoorin mong buo ang video para buo rin ang kaalaman at idea na makukuha mo. At syempre, kagaya ng lagi kong nire-request, pinapakisuyo sa inyo, sana kung may ads na lalabas, huwag nang mag-skip, lalo na kung short ad lang naman ito, tulong nyo na sa channel ko. Thank you so much. At pag-uusapan natin ngayon ang possible nakita ng 1,000 heads layer ngayong burn months. Noong nakaraan, may ginawa akong video noon na possible nakita ng 1,000 heads layer, pero yun yung time na mataas ang presyo ng feeds at mababa ang presyo ng itlog. Nung panahon na yon, nag-average yata tayo ng 175, di ba? 175 pesos per tray. Tapos yung feeds, naka steady yung presyo na mataas. Yun yung 31.7 or 31.70 per kilo nung panahon na yon. Pero ngayon, alam nyo, bumaba ang presyo ng feeds at saka tumaas naman ang presyo ng itlog. Kasi alam nyo, ito yung trend na sinasabi ko na pag burn months, tumataas yung presyo ng itlog. At yung presyo naman ng feeds, hindi natin alam kung bababa o tataas pagka burn months. May mga time na mataas pa rin. Pero ngayon, bago pa pumasok ang burn months, nag-start ng tumaas ang presyo ng itlog at bumaba na rin ang presyo ng feeds nitong September. Dito sa amin yon. Based dito sa amin ang kukumpitin ko. Kasi hindi ko alam kung dyan sa inyo ay sumabay ang pagbaba ng presyo ng feeds at tumaas ang presyo ng itlog. Kasi dito sa amin, from yung average natin na 175 per tray noon, kasi ang small lang nung panahon na yon ay 160. Pero ngayon, yung farm gate price, yung average natin, no, sa 250 pesos. Kasi small, 220, medium, 240, large, 260, at ang extra large, 280. Kaya pag i-average mo yon 250. Bakit ko ina-average yon? Kasi hindi naman pare-pareho, no? Yung mga sizes kasi, 'di ba? Hindi naman natin alam yung lalabas. Kaya ina-average ko na. Yun yung pinaka makatotohanan na presyo ng yung selling price ng itlog ngayon, no? Tapos yung feeds bumaba ng 100 pesos per bag. Kung noon dito sa amin ay 1,585, ngayon 1,485 na lang. So bumaba ng 100 pesos. Kasi ang per kilo na lang niya, kung i-divide mo yung 1,485 divided by 50 ay 29 pesos and 70 centavos na lang, compared nung nakaraan na 31 pesos and 70 centavos ang per kilo niya kung per bag ka bibili. So doon tayo sa per bag, kasi pag 1,000 heads ang alaga mo ay mas magagastusan ka kung per kilo ka bibili. So ang titingnan lang natin ngayon ay yung kikitain lang sa itlog. Titingnan natin yung gross income monthly at yung possible na magiging net income monthly, no? So mag-umpisa tayo sa 90%. Bakit 90% ang gagamitin ko na naman? 'Di ba, nakakasawa? 90% na lang. Wala bang ibang egg production percentage na gagamitin mo? Ganon. Hindi, kasi alam nyo, ang totoo niyan, meron din naman mga layer farmers na nare-reach nila yung 97%, 96, 95, 94, ganon. At meron naman kasing mga layer farmers, mga egg producers na kahit na bata pa yung mga manok nila, hindi nila nare-reach yung kahit na 90%, no? Nag-ano sila ng mga 80 to 85%, ganon. Kasi depende yun doon sa management, no, 'di ba? Depende yun sa management, sa health ng RTN na binili nila nung hindi pa sila nangingitlog, ganon, 'di ba? Tsaka yung pakain din, basta lahat ng management covered niya yon kung bakit naging mababa at mataas ang egg production percentage nila. So, yung 90%, yun yung ginagamit ko palagi kasi yun yung pinaka realistic, yun yung pinaka makatotohanan na egg production percentage na makikita mo, pwedeng kikita yung egg producer.
mapabakyard man yan or mapamalaking farm, no? So, ilang itlog ang mapoproduce ng 1,000 heads kung 90% ang egg production daily? Ay di may 900 siya, di ba? At ang 1,000 heads layer ay kumakain yan ng 110 grams per head per day times 1,000 equals 110 kilos ang daily feed consumption ng 1,000 heads layer. Ngayon, magkano naman yung 110 kilos? So, multiply mo yon yung 110 kilos times 29 pesos and 70 centavos na presyo ng feeds per kilo equals 3,267 pesos daily. Kung i-convert mo yan sa per bag, no, kumakain sila ng 2.2 bags na 50 kilos, no, nating 50 kilos yung 1,000 heads layer na yan. Kung 3,267 ang daily feed consumption nila, i-divide mo ngayon yung 900 eggs na napoproduce nila araw-araw, ang magiging cost of production mo per egg ay 3 pesos and 63 centavos. So, napakaganda ngayon ng di ba? Napakaganda ng cost of production kasi hindi masyadong mataas kagaya ng mga unang panahon, yung mga nakaraang mga buwan at saka taon na umabot pa sa 4 pesos mahigit, 5 pesos yung iba, mga ganyan, no? So, depende kasi sa production nila. So, yon 3 pesos and 63 centavos ang cost of production per egg. Dun sa selling price naman, mag-a-average tayo ng 250 kasi 220 per tray ng small, 240 medium, 260 large, at 280 extra large. So, kung i-divide mo yon, ay kung ito-total mo yon, 1,000 divided by 4 equals 250. So, 250 tayo mag-a-average. Ngayon, i-divide mo yon ng 30 pieces na itlog kasi 30 pieces ang isang tray. So, magkano ngayon ang selling price per egg mo? 8 pesos, 0.33, no? 8 pesos and 33 centavos. Mula dyan sa cost of production na 3 pesos and 63 centavos at selling price per egg na 8 pesos and 33 centavos, may ini-imagine ka ng kita. Meron ka ng inaasahang kita. Pero makikita mo lang talaga na may kita ka pagkatapos na mabawas yung mga other expenses mo kagaya ng labor, electricity, water, yung mga gamot na binili mo, tapos yung miscellaneous kagaya ng gas, pagkain, paglalabas, magde-deliver, mga ganyan. So maintenance din ng yung maintenance din ng sasakyan mo, syempre babawasin mo doon. Ngayon, kukumpitin natin kung magkano yung monthly na feed cost. Kasi kung 3,267 daily ang feed cost, times 30 equals 98,010. 98,010 pesos. Yun. Tapos, dun naman sa sales, no? Kung ang average na selling price ng itlog ngayon ay 250. Dito sa amin yun, ha? 250. So, magkano naman yung magiging gross sales niya? Magko-compute tayo ng per tray, no? Ilang trays yung 900 eggs? 30 trays yun, di ba? 30 eggs times 30 trays is 900. So, kung 30 trays times 250 equals 7,500. Times 30 days equals 225,000. Yun yung gross sales. So, kung babawasin natin, no, yung feed cost monthly, dun sa 225,000 na gross sales, ang magiging result ay 126,990. So, 225,000 minus 98,010 equals 126,990. Yun yung pa lang, no? Doon sa yung feeds pa lang nababawas diyan. Babawasin pa natin ngayon yung labor na 5,000, yung medicine na 5,000, sabihin mo ng 5,000, no, monthly. Tapos yung miscellaneous doon sa sasakyan, pagkain or maintenance, 2,000 kamo na lang. And then yung 500 electricity kamo na lang, tapos yung water 500. So 10, 12, 13,000.
At natatawa ako kasi baka may magko-comment na naman, kuryente, 500. Kasi siyempre, di ba, unpredictable, hindi natin alam kung kailan tataas yung ano. So, maglalaan ka ng ganon. Bale, kano yung mababawas pa doon sa 126,990? 13,000, di ba? So, 5, 10, 12, 13. 13,000, no? Ngayon, 126,990 minus 13,000 equals 113,990. So, yun yung possible na monthly income ng layer farmer, yung egg producer, ngayong mga per months. Tandaan natin na ang kinumpute natin ay per months. Hindi natin pinapakialaman muna yung mga darating pang mga panahon pagkatapos ng per months. Kasi, alam nyo, pag per months, pagkatapos niyan, may mangyayari na namang panibago. Di ba? Baka magdadagsaan na naman ng itlog, bababa naman ang presyo ng itlog, ganon. Tapos baka tataas na naman presyo ng feed, so hindi natin alam. O kaya tapos bumaba pa ang production mo. Yung kinumpit natin ngayon ay puro lang average, estimation, no? Yung kasi meron yung mga layer farms na mababang production, ngayon mataas, mamaya bumababa, mga ganon, ano. So, ito, guide lang ito. Itong ginawa kong video ay guide para dun sa mga may layer farm na, lalo na yung mga backyard, no, na naghahabol ng kita din kahit papaano, no. So, ito ay guide kung paano ba makita yung kikitain at saka yung cost, ganon. So, sana may natutunan kayo dito sa video ito. At kagaya ng sinabi ko, no, pag hindi nyo pa napanood yung mga ibang videos ko about poultry farming and egg production business, egg business, ganyan, sana mapanood ninyo. Alam nyo, marami kayong matututunan dyan. Kahit na wag nyo lang tingnan yung mukha ko, no? Minsan nakikita ko, nagki-click, makikita mo, mataas ang, yung click-through rate, mga ganyan-ganyan, pero yung watching, na niya, sabi ko, bakit? Anong meron? So, sana naman, pag nag-click kayo, tiisin nyo na, ipikit nyo na lang yung mata nyo, pakinggan nyo yung sinasabi ko, kasi hindi naman invento yung sinasabi ko, no? Tapos, siyempre, yung ads nga, kagaya ng sinabi ko, pag short ad lang naman, tiisin nyo na. Tulong nyo na sa channel ko. Ayan. So, sana may natuturan kayo dito sa channel ito at salamat sa inyong lahat, no? Yung mga hindi pa nakaka-subscribe, sana mag-subscribe kayo at sana naman mag-iwan kayo ng bakas, mag-like man lang kayo, no, kung nagustuhan nyo yung video at paki-share ang video at saka yung channel ko para patuloy na mga tao matutulungan, may mga ibang tao pang matutulungan sa mga kanilang mga tanong, diba? Kung may plano sila or mga tanong sila, at least baka masagot ng video ang ginawa ko, diba? Kaya salamat sa inyong lahat, mga subscriber ko, at saka mga nagko-comment, thank you, yung mga nag-share, lahat, nagla-like, thank you. Sana pagpalain tayong lahat.